I already know everything, nakangiting saad ni Alice, matapos niya itong halikan. How? Gulat na napatingin si Daniel sa mata ng asawa. Kagabi nahulog ang cellphone mo, at nagkataong may tumatawag. Hello, my God Daniel, kanina pa tumatawag si Kuya Albert sa'yo. Pero hindi kanya makontakt. Pinasasabi ni Kuya na hindi kanya masasamahan sa paghahanap ng location para sa venue. By the way, dahil sa hindi kayo matuloy ni Kuya, baka pwede mo akong samahan bukas. Ang agad na bungad ng babae sa kabilang linya. Nanginginig ang kamay ni Alice, habang nananatiling tahimik na pinakikinggan ang babae sa kabilang linya. Siya ba? Naitanong niya sa sarili. Marahil siya nga ang babae ng kanyang asawa. Hey handsome, sumagot ka naman para na akong tangang nagsasalita dito. Muling saad ng babae. Habang nakikinig sa babae, ay para namang nadudurog ng pinong-pino ang puso ni Alice. Parang pinipiga ang puso niya sa mga narinig mula sa babae. Venue. Venue para saan? Tulog ka ba? Okay fine. I-text ko na lang ang address bukas. See you tomorrow handsome, good night. Huling saad ng babae, nang mapansin na hindi sumasagot ang nasa kabilang linya. Parang nauupos na kandila na naupo sa kama si Alice, habang paulit-ulit na inaalala ang mga katagang binanggit ng nasa kabilang linya. Habang tahimik na umiiyak, ay biglang tumunog muli ang cellphone ng kanyang asawa. Agad na napatingin siya rito, at nakita ang pangalan sa screen. Bernadette. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang mensahe. Handsome. Pinasasabi ni Kuya na hindi kayo matutuloy bukas. Pwede bang magkita tayo bukas para i-meet ang abogado ko? Mga nakasaad sa mensahe na kanyang nabasa. Para saan ang abogado? Naguguluhang tanong niya sa sarili, at muling kinuha ang cellphone upang tingnan ang nilalaman. Baka sakaling meron siyang ibang malalaman sa lihim ng asawa niya. Ngunit wala siyang nakitang ibang info. Hanggang sa isang bagay na lang ang naisip niyang paraan. Kinuha niya ang SIM card ng asawa, at ipinagpalit sa kanya, sana hindi niya mahalata. Mahinang bulong niya matapos maipagpalit ang mga SIM card nila, at saka ito ipinatong sa lamesita. Alam niyang katangahan ang ginagawa niya, pero ito lang ang paraan na nakikita niyang gawin. Kakausapin niya ang babae ng asawa niya, bago niya haharapin ang kanyang mismong asawa. Kinabukasan ay maagang nagising si Alice, kahit nahihilo ay pinilit niyang bumangon, at pumasok ng banyo upang maligo. Kasabay ng kanyang paliligo ay ang pagduduwal niya ng mapait na laway. Mangiyak-ngiyak na siya sa mga nararamdamang morning sickness niya, pero pinilit niyang huwag itong mahalata ng asawa. Nilalakasan niya ang shower sa tuwing maliligo siya, upang hindi siya marinig ni Daniel. Matapos maligo ay tinuyo niya ng tuwalya ang sarili, bago pumasok sa walk-in closet nila, at kumuha ng maisusuot at nagbihis. Matapos makapagbihis ay tinungo niya ang kanyang pinaglalagyan ng cellphone, at ini-on upang i-text ang babae kagabi. Malakas ang kutob niyang yun ang babaeng kasama ng asawa niya sa ospital. Matapos i-text ang numero kung saan sila magkikita, ay kinuha niya ang kanyang handbag sa pinaglalagyan, at tinungo ang lugar na isinaad niya sa text. Pagdating niya sa lugar, ay nakita niya kaagad ang babae, ngiting-ngiti ito at mukhang inaasahan ang pagdating ng kanyang asawa, ngunit biglang naglaho nang siya ang makita. Hi, I'm Alice, wife of Daniel. By the way, ako pala ang kamit mo ngayon. Aniya at nginitian ito ng pagkatamis-tamis. At naupo sa upo ang kaharap ng babae. Marahil nagulat ka at hindi ang asawa ko ang nakikita mo ngayon. Aniya sa isip. Oh, now I finally meet the woman he talked about. I'm Bernadette. Bernadette Lynn Mijares. It's so nice to finally meet you. Nagliliwanag ang mukha ng babae sa tuwa nang magkaharap kami, bagay na hindi ko inaasahan. Ang galing naman niyang umakto na natutuwang makaharap ako, gayong pag nakatalikod ako ay lihim nila akong pinagtatawanan. Talaga ba? Hindi ko inaasahan na matutuwa kang makita ako. Pilosopong balik ni Alice sa babae, na ikinawala ng tuwa sa mukha nito. Napatingin ito sa kanya na puno ng pagtataka. Wait, anong problema? Naguguluhang tanong ng babae. Marahil ay hindi nito inaasahan na ganun ang mga salitang bibitawan niya. I don't like seeing you playing so innocent. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo, ano ang relasyon mo sa asawa ko? Frank ang aniya sa babaeng kaharap na ikinasinghap nito.
I don't know anything na kailangan kong sabihin sa iyo. Why don't you tell me straight to the point, kung ano ang problema mo sa akin, at pinagsasalitaan mo ako ng ganyan. Mata Ray na balik ng babae, na mukhang naiinis na sa itinatakbo ng usapan. You're pregnant. Nakataas ang kilay na saad ni Alice sa babae, at tiningnan ito ng mapanuri. Yes, buntis ako. So, do we have a problem here? Me being preggy. Anak ba ng asawa ko ang dinadala mo? Aniya sa babae. Ngunit sa pagkagulat niya ay tinuwanan lang siya ng huli. Okay, I think I know why you're acting like that. You really think that this baby is your husband's child? Amused na saad ni Bernadette, na nakapagkit sa mukha ang pagkaka-amused nang maunawaan ang lahat. Bakit hindi ba? Gusto mo pa rin bang pasinungalingan ang nakita ko sa ospital, na magkasama kayo ng asawa ko at ang sweet ninyo? Nakataas ang kilay na aniya sa babae. At pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Funny.no. Daniel is not my child father. Paano naman magiging ama ng anak ko si Daniel kung magkaibigan lang ang turingan namin? Or magkapatid rather. Nakangiting paliwanag ni Bernadette, at nakipagtitigan sa kanya. Pilit na hinanap ni Alice sa mata ni Bernadette ang sagot, kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi, pero tanging sincerity lang ang mga sinasabi nito ang kanyang nakikita. Nakahinga naman ng maluwag si Alice, at ibinalik ang ngiti sa babae. I'm sorry. Paghingi niya ng paumanhin sa babae na tinanggap naman nito. Saglit silang nagkwentuhan ng babae tungkol sa kanila. Hanggang sa namalayan na lamang niya na masaya palang kasama ang babae. At hindi rin maitatanggi na mabilis silang nagkagaanan ng loob. Yan ba ang dahilan kung bakit malamig ka sa akin? Natanong ni Daniel matapos na magkwento ang kanyang asawa. Napangiti siya dahil kahit pala pinagdududahan na siya nito na nambababae, ay hindi pa rin siya nito iniwan. Teka nga, bakit mukhang tuwang-tuwa ka pa? Hindi mo ba alam na ilang araw akong lihim na umiiyak, dahil sa naisip kong nambababae ka? Tapos nakita ko pa na magkasama kayo nagpa-check up. Nagtatampong saad ni Alice sa asawa, nang makitang masaya ito. Napakaselosa naman ng honey ko. Lambing na aniya at hinapit ang asawa upang yakapin. Honey, hindi ko magagawang palitan ka. At para sa akin iisang babae lang ang mamahalin ko ng sobra at ikaw yun. Kung magmamahal man ako ng iba, yun ay ang anak at magiging anak pa natin liban sa mommy ko syempre kasi given na yun. Malambing na paliwanag niya sa asawa, at hinalikan ito sa noo at tinitigan. I'm sorry to make you cry honey, hingi niya ng paumanhin sa asawa. Sorry din kung napag-isipan kita ng hindi maganda, balik ni Alice, na hindi makatingin ng diretsyo sa mata ng asawa. Hiyang-hiya siya sa sarili, dahil sa pag-conclude niya ng mga bagay-bagay, na wala naman palang katotohanan. Ngayon niya na-realize na hindi niya lubos na ibinigay ang tiwala niya sa asawa. Mas pinili niyang pagdudahan ang pagmamahal ng asawa niya, kaysa ang tanungin ito. Okay lang Han, naiintindihan ko. Kahit sinong asawa na makikita ang asawa nila sa ganoong sitwasyon, ay iyon talaga ang iisipin. Normal lang yun. Isa lang ang hihilingin ko Han. Nakakaunawang saad ni Daniel sa asawa, at inakbayan ito at pinaikot paarap sa labas ng terasa. Pangako sa susunod. Magtatanong muna ako bago ako mag-iisip ng hindi maganda sa iyo honey. Malambing na ani ni Alice, at iniyakap ang braso sa likod ng asawa. Ang ganda ng langit di ba? Lambing ni Daniel habang yakap-yakap siya. Napatingala rin sa langit si Alice upang tingnan. Tama ka, ang ganda ng langit, napakadami ng mga bituin. Sang-ayon niya, mukhang hindi uulan di ba? Anong meron? Aniya nang mapansin na nakangiti ang asawa, at para bang may inaasahan na magaganap. Furry Works. Tugon ni Daniel na animoy hindi sigurado. Kasabay ng pagsabi niya ng mga katagang iyon, ay biglang sumirit pahimpapawid ang iba't ibang kulay ng Furry Works na nagpamangha sa babae. Hindi makapaniwalang napatingin ito sa kalangitan, at mapapansin sa magandang mukha nito ang katuwaan sa nakikita. Hindi nagtagal ay biglang lumuhad si Daniel sa harapan niya, at may inilabas na isang maliit na kahon, kasabay nun ang pagguhit ng mga kataga sa kalangitan. Will you marry me? Yan ang nakasulat sa himpapawid, at yan din ang salitang binitawan ng kanyang asawa na nagpaluhas sa kanya ng sobra. Nagpatikip ng bibig si Alice, bago tinugon ang tanong ng lalaki.
Kasal na tayo honey. Aniya na hindi nawawala ang ngiti. I want to do it again. And this time sa church na. Nakangiting pilit ni Daniel na hindi pa rin tumatayo. Yes. Tugon ni Alice. Mabilis na tumayo si Daniel, at inilagay sa kanyang daliri ang bagong singsing. Congratulations! Biglang sigawan ng mga tao. Gulat na napatingin si Alice sa paligid, at doon ay nakita niya ang kanyang kaibigan, anak, mami niya at magulang ni Daniel, pati na ang magkapatid na sina Bernadette at Albert. Napatingin siya sa asawa ng tinging nagtatanong. Huwag mo nang tanungin ang asawa mo Beshi. Nandito kami dahil hindi natuloy ang bonggang surprise ng asawa mo sayo. Awat ni Chris at lumapit sa kanilang dalawa. Congrats again Beshi. Magiging mommy ka na ulit, at ikakasal ka ulit. Sana all, bati ni Chris sa kanila na sinamahan ng pagbibiro. Sinabi mo, baling ni Alice kay Bernadette ng ngiting-ngiti. Hindi no, bakit ko sasabihin sa kanya we're the new friendship. Si kuya ang nagsabi. Mabilis na paliwanag ni Bernadette, at itinuro ang kapatid. Congrats to the both of you. Anito at niyakap siya at ang asawa niya. Nakakatuwa lang na hindi na siya nakakaramdam ng selos sa babae, kahit paniyakap nito ang kanyang asawa. Marahil dahil alam niya secure na ang posisyon niya sa buhay ng pinakamamahal niyang asawa. Come on girls. Wala akong sinabi kay Daniel. I just suggested na imbis na sa kung saang lugar niya gagawin ang proposal, ay magandang sa bahay na ninyo. Angal ni Albert at lumapit sa kanila. Congrats bro. Bati ni Albert kay Daniel, sabay dampi sa balikat ng kanyang asawa. At saka naman bumaling sa kanya. Congrats Alice. Ngayon alam ko na kung bakit baliw na baliw ang kaibigan ko. I'm Albert Nico's best friend. Pagpapakilala naman ni Albert sa sarili. Ngunit hindi rin nakaligtas ang kanyang pamumula, dahil sa sinabi nito. Nako huwag ka nang mahiya. Deads na deads kaya ang kaibigan ko sayo. O tama na yan. Hali na kayo at lumalamig na ang hapunan. Singit ng ina ni Daniel, na ikinatawa nilang lahat. Daddy buhat mo ako please. Ungot ni Angel sa ama. Mabilis naman na yumuko si Daniel, upang buhatin ang anak nilang nagpapalambing. Masayang bumaba ng bahay nila ang mag-asawa, kasabay ng mga taong mahahalaga sa buhay nila. Pagbaba nila kagaya nga ng sinabi ng mommy ni Daniel, ay bumungad ang napakaraming pagkain na nakalapag sa ibabaw ng hapagkainan. 5 taon ang mabilis na lumipas. At narito kami ngayon sa dalampasigan, upang i-celebrate ang muling pagpapakasal sa simbahan. Oh, dahan-dahan lang Michael. Paupuin mo muna si Ashley dapat gentleman ang mga boy diba? Napangiti ako habang pinapanood si Bernadette, kasama ang anak kong babae at ang anak niyang lalaki na nag-aagawan sa upuan. Larawan ng isang masayang pamilya ang nakikita ko, habang pinapanood ko ang mga mahal ko sa buhay na masayang nagtatawanan. Napangiti ako nang maalala ang unang araw na magkita kami, sa hindi inaasahang pagkakataon. Tao po, ma'am, sir. Tawag niya habang gumagala ang mata sa paligid. Tama naman ang napasukan ko, bakit kaya walang sumasagot? Ano ba ta? Baka masabihan ako na trespassing nito, nagkakamot sa ulong nag-aalangan ang dalaga. Habang palinga-linga sa paligid. Ay, mukhang wala yatang tao sa bahay, sino kayang pasaway ang nag-order nito? Ano yun? Nagtatakang aniya nang makarinig siya ng ingay. Ay malaking ampalaya. Sigaw niya nang makita ang 2 taong hubot-hubad na may ginagawa sa sofa na nasa kwarto. Napako ang mga paa niya, at hindi kaagad nakahuma sa nasaksihan. Kaagad na naghiwalay ang dalawa, at mabilis na nagsipag hanap ng maitatakip sa kanilang mga sarili. Narinig pa niya ang pagmura ng binata. Kaagad siyang tumalikod sa dalawa bago nagsalita. Sorry sir nandito na po ang inyong pizza, nauutal niyang sabi, at mabilis na tumalikod nang mahimasmasan siya. Naging mabilis ang tibok ng puso niya. Anong pizza? Hindi kami nag-order ng pizza, inis na tugon ng binata sa kanya. What? Po? What are you still doing here? I already said we didn't order pizza. Inis na turan ng binata. Marahil dahil sa naantalang ginagawa. Dahil sa pang-iistorbo niya. Sorry po ulit ma'am, sir, saad ng dalaga, at kaagad na tumakbo siya palabas ng bahay. Hinihingal na napasandig siya sa tabi ng gate ng bahay, habang hawak-hawak ang kaliwang dibdib. Hay!
Ano ba yan? Ang malas ko naman ngayong araw na ta. Bakit ba ganung eksena pa ang nakita ko? Hua, paano na kaya ngayon tang pizza na ta? Bakit ba kasi order tapos hindi naman kukunin? Kainis. Tama nga sila na love comes unexpectedly in unexpected ways. Magugulat na lang tayo na ang taong mamahalin pala natin, at makikilala natin sa hindi inaasahang panahon, at sa hindi inaasahang pagkakataon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa dalampasigan. Narito kami ngayon sa Negros. Sa Villafuerte Resort dito namin napiling idaos ang ika-5 taon ng aming kasal. Unti-unti nang lumalamig ang ihip ng hangin, at kumakalap na rin ang dilim tanda na papalubog na ang araw sa gitna ng karagatan. Napangiti ako sa isiping isa na namang bagong umaga ang naghihintay. Bagong umaga na pupunuin muli namin ng pagmamahal, at mga masasayang alaala na magkakasama. Bakit nandito ang asawa ko at nag-iisa? Buong lambing na tanong ni Daniel, at iniyakap ang braso sa akin. Bagay na ikinagulat ko, dahil hindi ko man lang namalayan na sinundan niya pala ako. Gusto ko lang na panoorin ang sunset hun. Tugon ko. Inikat ako ng asawa ko at inihawak ang kamay sa malaking umbok na nasa tiyan ko, at dahan-daang lumuhad upang pantayan ito. Napangiti ako nang halikan niya ang tiyan ko, bago tumingin sa akin. Happy anniversary honey. Aniya na hindi inaalis ang kamay sa aking tiyan. Happy anniversary to honey. Tugon ko at hinawakan ang kamay niya upang tumayo. I love you, Alice Albao. I may not be a perfect husband, but I will try to do all my best. Para pasayahin ka sa abot ng aking makakaya. Nagsimula man tayo sa mali, ngunit sa isang gabi ng pagkakamaling iyon ay nakilala kita. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Dahil ang gabing iyon ang nag-uugnay sa atin ngayon sa kasalukuyan. Binago mo ako simula nang makilala kita. At ngayong kasama na kita. Araw-araw kong ipapadama sa'yo kung gaano kita kamahal. Mahabang ani ni Daniel.at hinagkan ako sa tok-tok ng aking ilong. Kahit 5 taon na kaming kasal, ay napapangiti pa rin ako sa mga ganitong pagkakataon ng buhay ko. Hindi ko maiwasang kiligin sa mga banat ng lalaking kaharap ko. Ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat-lahat sa buhay kong ito. I love you to Daniel Villafuerte. Masaya ako na ikaw ang naging unang lalaki sa buhay ko. Lasing man ako nang may mangyari sa atin, at wala akong matandaan. Pero tumibok ng mabilis ang puso ko nang makita kita sa unang pagkakataon. Buong pagmamahal na tugon ko, at hinawakan ang pisngi niya. Pinakikilig mo naman ako ng husto honey. Nakangiting saad ni Daniel at hinalikan ako sa labi. Mommy, Daddy, sali kami. Matinis na sigaw ni Angel na nagpakalas sa kanilang paghahalikan. Eyo, anang anak nila sabay pa ang mga ito na tinakpan ang mata, ngunit nakikita pa rin sila. Sabay din silang natawa sa ginawa ng kanilang mga anak, tumakbo ang mga ito na magkahawak ang kamay, at pumagitna sa kanilang dalawa. Kaagad na binuhat ni Daniel ang pangalawang anak nila na si Ashley, at inakbayan ng asawa na hawak naman sa kamay ang panganay nilang si Angel. Ngayon habang naglalakad kaming pamilya sa buhanginan, at masayang nakangiti sa isa't isa, ay masasabi kong napakaswerte ko sa aking napangasawa. Hindi man perfect ang aming pagsasama, dahil hindi naman talaga nawawala ang away. Alam kong mag-aaway at mag-aaway pa rin kami sa hinaharap. Pero alam kong kakayanin naming malampasan ang lahat ng pagsubok hanggat buo, at nagmamahalan kaming pamilya.